Narinig po kayo. Yeah, Yun po. yeah, Chaplain Arnel, Marcaida. Yes po, yes Ah, po. Mayong buntag sa inyong tanan. Magandang maga po. Ngayong Okay. buntag po, buti nakapasok kayo, Doc. So, pwede na tayong Ay, okay. Sorry ha. Talagang crazy my schedule during this month of November is really very crazy. Right now, I am in Pulilio, Quezon, yung isla ng Pulilio. There is a medical mission ng isang batch, 1966, ang tatanda na nila. Ay di na-invite yung aking asawa, pati yung aking anak, ay di ako'y kasama na din. Okay. So, kasalukuyan na ginagawa ang medical mission. Medyo malaki po ito. Meron tayong mga pito na mga doktor, medical doctors. Mayroon ding pang pedya, pang adult, at saka pang OB na kaso. Meron tayong tatlong dentist dito na nandito ngayon. So salamat po at ako'y nakapasok dito sa ating klase, no? Okay. Sorry sa sitwasyon ni Doc Ray. He is not feeling well, but with our prayer and constant prayer, and also maybe our corporate prayer, yung ating dalangin lahat. Naniniwala ako na siya ay mabilis na gumaling, tutulungan ng Panginoon, sapagkat napakaganda ng kanyang vision ni Doc Ray para sa logos na ito, makatulong sa ating lahat, para tayo'y sabihin na po natin, magkaroon ng karunungan. Ano po? Magamit natin sa pagpapatuloy ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Okay. So, pasensya na rin kayo sapagkat nito nakalipas na mga linggo, every Sunday, ako'y ilang Sunday na ba? Dalawa, tatlong Sunday na ako hindi nakapasok dahil sa nabanggit ko sa inyo nung Thursday na mayroon akong simultaneous 2 linggo na health evangelism, kaya ako'y nawala sa ere. Noong Sunday, ako'y nagka-try na pumasok pero medyo full yung ating klase. Maraming mga discussion kaya sabi ko it's okay. Walang problema. Kasi anytime naman na mayroong mga ganitong sitwasyon din, I can just come in at makakapag-share ng ating content ng ating biblical counseling. Ating klase po is all about biblical counseling, no? Bago tayo magsimula, mga kapatid, tayo muna po yung manalangin. Ako ba'y maliwanag? Am I coming clear sa inyo ngayong umaga? Yes Yes po, po, Doc. crystal clear po. Oh, okay, yung sound ko ay okay. Kasi medyo hindi ko sigurado kung maliwanag yung aking sabi dito. Yung aking pasok ngayon. Okay. Sige. So ako ba'y nakapag-share na po ng screen? Inyo na nakikita ang aking screen? Yes po. Yes po, Doc. Hello? Okay, good. Salamat na marami. So bago tayo magsimula, tayo muna po mag-pray. Salamat ng marami, Panginoon, sa magang ito na muling nakasama ko ang aking mga kapatid sa Logos College of Missions and Biblical Studies. Salamat na marami sa karunungan sapagkat sinabi niyo sa amin na ang inyong mga anak napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Narito kami nagnanais na magkaroon ng patuloy, Panginoon, na kaalaman sa mga bagay na magamit namin sa aming paglilingkod habang naghihintay sa inyong malapit na pagbabalik. Or sa paghanda, hindi lang ng aming mga sarili, kundi ng mga lalaki at mga babae na nasa ilalim ng aming impluensya. Ang inyong mga anak sa mundong ito na nasa ilalim ng aming impluensya, marating ng aming impluensya, na may handa rin sila sa inyong pagbabalik muli. Patnubayan po kami ngayon sa aming klase na ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. Now, yung ating approach sa ating klase, klase Biblical Counseling, nagkaroon lang tayo ng isa pang session po dito. Okay? Gusto kong lumukso na kagad doon sa ating textbook sapagkat napakaganda yung ating textbook. Pero
siguro after ngayon, hopefully after about 20 to 15 to about 30 minutes, then aking maipakita na sa inyo ang textbook. At sapagat ito i-share lang sa akin din ni Chaplain na Arnel at saka ni Doc Ray, yung textbook sa Biblical Counseling, napakaganda po nito at naniniwala ako na makapulo tayo ng maraming mga kalaman na nanggagaling po dito. Okay? Sapagkat medyo marami ang siyang mga datos, dami ang siyang content nung textbook na yon na hindi ko alam kung hanggang kailan ang ating klase na ito at kung saan ang ating po pwedeng makover. Pero having said that, pagka tayo'y nagkaroon tayo ng aklat na ito, naniniwala ako na anuman ang siyang mga sitwasyon, circumstansya na dumating, na ating itong kailangan, madali tayong makapulot o makakuha ng reference. So it is more of a reference. Ano po? Itong ating textbook na in a little while ay akin pong i-share sa inyo mga kapatid. Pero bago po yan, nung isa nating session, on our very first session, ay atin pong pinag-usapan, ating tinalakay, yung iba't ibang mga perspective, mga konsepto ng tao o ng mundo ngayon pagdating sa counseling. Actually, yung counseling nanggagaling yan doon sa Departamento ng Psychology. Kasi yun yung pagtulong sa tao, no? Nandoon yung para bang treatment, yung kagalingan, hindi sa ating mga physical na mga problema o mga karamdaman, kundi nandoon yung mga problema natin in terms of mental, emotional, at saka psychological. Ngayong ating mga panahon, pagkatapos ng pandemic, nagkakaroon ng parang shift ng focus ang ating mundo doon sa larangan ng mental health, kabagay kalusugan ng ating mental. By the way, ang focus ng kalusugan actually, ayon sa definition ng health ng World Health Organization, ang sabi po doon, health is not merely the absence of disease. Ang kalusugan ay hindi lamang yung tayo walang sakit, kundi ang kalusugan, ito ang siyang kompleto. It is the complete state, no? Kompleto na kalagayan ng ating physical, ng ating mental. No? So, doon tayo papasok ngayon sa larangan ng psychology, yung mental health ng isang tao. Yun namang physical, yun yung ating alam na at doon sa mga nagamasteral ng phytoscience, ano po, sa lifestyle medicine, ating naunawaan na yung ating mga physical diseases, physical ailment, yung ating mga physical na mga suffering. Ngayong mga panahon na ito, yun yung baga po yung mga karamdaman natin na mayroong kinalaman sa ating physical na kalagayan. So, mental, physical, at saka yung ikatlo pa na aspeto at bahagi ng ating kalusugan ay yung social, no? So physical, it is the complete state of the physical, the mental, then the social. Yung social naman, yung ating relasyon sa ating kapwa. Dahil sa naalaman ng mga eksperto na ang karamdaman ng isang tao physically at saka yung ating mga mental na mga karamdaman, emotional at saka psychological, hindi, kumbaga ito'y mayroong mga pinanggagalingan, mayroong pinagbubuhatan, buhat sa ating pakikisalamuha sa ating kapwa, social relationship. Okay? Kumbaga, ang sabi ng Bible, explanation ng Bible o definition ng Bible sa social, ito yung paglago ng ating Panginoon na si Jesus sa gospel, no? First part ng Mark o ng Luke man, no? O ng John, hindi ko na masyadong ma-identify, pero binanggit doon at ang ating Panginoon na si Jesus ay lumago, no? He grew in body, yun yung physical, no? Lumaki yung kanyang physical. He also grew in mind. Kung yung kanyang kaalaman ay lumago din. At binanggit doon, at siya ay kinalugdan. No? That is the term, the right term that the Bible tells us. Kinalugdan ng tao
Yun yung social aspect ng ating buhay, ng ating kalusugan, at siya ay kinalugdan din ng Panginoong Diyos. Yun naman ang spiritual aspect ng ating pagkatao at ng ating kalusugan. And that makes complete ngayon ng apat na aspeto ng ating pagkatao, the physical, the mental, the social, at saka yung spiritual. But for this biblical counseling na klase, yung counseling, hango ito doon sa departamento o konsepto ng psychology, no? Psychology, yung psychology na tayo'y tumutulong sa mga tao na mayroong problema. Pero una sa lahat, na yung ating mga problema, no? Physical at saka mental, ito'y I'm sorry yung ating problema na mental, mga minamahal ko, okay? Kailangan ito ng isang tao na tutulong sa kanya, no? Gagabay sa kanya. Yun ang siyang puntos doon. At bilang tayo mga chaplain, atin pong makikita na yung mga tao lumalapit sa atin, humingi sila ng tulong, mga minamahal ko, mga payo, di ba? Mga ideya, no? Humingi ng comfort, no? Doon sa kanilang mga emotional, psychological na mga problema. We are equipped, no? Tayo ay mayroong kasanayan, mayroon tayong kakayanan, mayroon tayong competency, na makapagbigay ng anumang payo doon sa tao na mayroong problema in terms of emotional at psychological na problema. Okay? So, yun ang ating pinag-usapan noong ating unang sesyon dito sa ating klase ng biblical counseling. Kumbaga, yun ang siyang foundation. Ngayong umaga po, nais kong tingnan natin ngayon yung specific. Kumbaga po ngayon na ito yung biblical counseling. Ano ba ang larangan, no? Ano ba ang Okay, sandali po ha. Sandali lang. Ano ba ang konsepto, okay? Ng biblical counseling, mga minamahal ko. Okay? Kasi field ng psychology. Pagkatapos ngayon, papasok tayo ngayon na sa ating pagpayo, sa ating pagsisikap na makatulong sa tao sa kanyang mga mental problems, psychological at emotional na mga problema. Okay? Ano ang role ng banal na kasulatan? Okay? Doon sa ganoong konsepto at ganoong gawain. Biblical counseling. Okay. So dito ating tingnan muna, ganito na lang yung ating gagamitin. Ano po? Kahit wala na hindi na yung naka-play, inyo makita yung aking anong tawag dito, yung PowerPoint na presentation. Actually, ito'y nakuha ko sa internet. Galing po dito, Biblical Counseling in the 21st Century, habang ako'y naghanap ng ating content dito sa ating pong klase ng Biblical Counseling. Galing kay Philip G. Monroe. Ito'y isang religious na sector, National Biblical Counseling Association sa Amerika. Okay? At ito yung kanilang konsepto na aking kinuha na nais kong ating maunawaan pagdating sa biblical counseling, mga minamahal. Okay? Distinguishing marks. Una sa lahat, what are the distinguishing marks of biblical counseling? Una, ang number 1, seeks the glory of God and the perfection of His people. Okay. So dito sa biblical counseling, mga minamahal ko, ating ito napag-usapan din nung ating unang session, na maraming mga pinanggagalingan ng tao na mga ideya, mga konsepto, paano tayo makatulong sa pagpapayo ng isang tao. Okay? Nandoon yung kaalaman ng mundo. Pero higit sa lahat pa man, dahil sa tayo bilang mga chaplain, ating alam, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang siyang buhay. Okay? So ibig sabihin, ang pinaka
pinakamagandang paraan upang tayo makapayo sa ating kapwa ay yung mga bagay, yung mga kaalaman na nanggagaling sa ating Panginoon. Okay? Ating alam din na ang banal na kasulatan, ito yung kabuuan ng ating Panginoon. John 1 verse 1, ang sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Then verse 14, ang sabi doon, and the Word became flesh and dwelt among men. So, sa simula ang salita. Okay? At ang salitang ito ay siyang Diyos. Ang salitang ito ay nagkatawang tao at nakita ng lahat ng mga tao ay hindi walang iba kundi ang ating Panginoon na si Jesus. So, uh, uh, kumbaga po'y madaling nating maunawaan bilang mga chaplain, bilang mga pastor, na yung salita ng Panginoon ngayon, ito ang siyang embodiment ng kabuuan ng gawain ng ating minamahal na Panginoon na inhabilin sa atin. So we have the Bible, the Word of God, okay, as our tool when we go and counsel people, when we answer questions, no, life questions, mga tanong na mayroong kinalaman sa buhay ng mga tao na nais natin tulungan at lumalapit sa atin. So, yun ang unang tanda ng kahalagahan o kung ano ang biblical counseling na ang hinahangad nito ay ang papuri sa ating Panginoon at ang perfection ng kanyang mga tao. No? Alam nyo, yun ang maganda sa atin ng mga Seventh-day Adventist. Dahil sa tayo ay well-versed sa Biblia. Okay? At pagkatapos, ating naunawaan din yung kalusugan bilang kanang kamay, no? Yung health ministry, the right hand of the gospel. So nakikita natin yung kabuuhang larawan ng ng kalagayan ng tao, ng need ng tao, ng problema ng tao, suffering ng tao, ano po, at ng solusyon, okay? Na po pwedeng ibigay natin sa tao. So ang mga taong may mga problema lumalapit sa atin, atin nakikita ngayon kung ano ang siyang ating dapat na gawin. Yung sinasabi dito, perfection, no? We seek the glory of God. Yung ating lesson, Sabbath School, because all of us are Seventh-day Adventist, ano po. At yung ating leksyon ngayon is talking about God's mission, my mission. Itong nakalipas na linggo ang ating leksyon, sabi po doon, mission for the needy. No? Yung ating mission para doon sa mga nangangailangan. At talagang tamang-tama, di po ba? Parang tama-tama itong ating klase rin ngayon. Dito sa ating leksyon, itong buong quarter ng Sabbath School. Ano ang siyang sinasabi doon, mga minamahal ko? Okay? Anong sinasabi doon? Na yung ating pagtulong sa ating kapwa, ito ay hindi tayo, kumbaga hindi natin ito trabaho. No? Hindi natin ito, kumbaga hindi tayo ang bida dito. Kaya nga sabi doon, it is God's mission. Ito ang siyang gawain ng ating Panginoon. At upang may paabot doon sa mga tao ang mission ng Panginoon, which is what? Di ba? Ano ba ang siyang mission ng Panginoon? Kung ating tingnan yung bigger picture, gumawa ang Panginoon ng tao para magpuri sa Kanya. Pero ang tao na ito na ginawa ng Panginoon in His image. Kaya nga sabi doon, let us create man, or let us make man in our own image. Ating gawin ng tao sa ating sariling wangis. So, ang tao, we are the perfect parabang image of God Himself. Perfect in physical form, walang sakit, in mental, walang problema, in social, yung ating mga relasyon, at saka yung spiritual, yung ating pagsunod, hindi tayo nagkakasala. So, madaling pagkasabi, ganun ang ating kalagayan nung tayo ginawa ng Diyos. But because of sin, when man fall into sin,
that image was destroyed. Nagtagumpay ang kaaway. At ito ngayon ang ating kalagayan, kaya nga mayroong sakit tayo, marami tayong problema. Kasama ang mga emosyonal, mga depresyon. Okay? Kaya nga kinakailangan natin ng biblical counseling, mga minamahal ko. Okay? So, to bring back, to restore the lost image of God in man. O, nakuha na po ninyo. Okay? Kaya nga madali natin madugsong, no? Maiblend yung biblical, yung nangyayari sa mundong ito, yung ating kaalaman pagdating sa Biblia, pagdating sa Panginoon, sa ating pagtulong sa ating kapwa. Diba? To restore in man the lost image of God. Ito ngayon ang siyang mission ng ating Panginoon. Greater love hath no man, yun ang sabi ng ating lesson, that he laid down his life, okay, for his friends. So ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan, para sa inyo, para sa akin, para sa katauhan, walang iba kundi mahal tayo ng ating Panginoon. Okay? So minahal ng Diyos ang tao, kaya ginawa niyang lahat para ma-restore yung nasira na image ng Panginoon sa tao. So God's mission now, as we follow God, okay? Kumbaga po, God is using mankind, you and me, yung lahi ni Abraham, lahi ni Jacob, kailangan niyo po. Oh, kayo na po. Kayo na po, tita. Doon kay tita. Okay. So, anong sabi doon? Pasensya na kayo, ha? At mayroong mga kakaunting break tayo kasi ako ang in charge sa health promotion ng medical mission. So, I'm doing two things at the same time ngayon. Okay, so tuloy tayo mga kapatid. Ano po? Okay, so tuloy tayo dito sa ating sa ating pag-aaral. Lalayo lang ako na kaunti dito sa Lalayo lang ako na kaunti doon sa sound system. So ano ang tanda ng biblical counseling, mga minamahal ko, na ito ay mission ng Diyos, God's mission. So ang ating hinahangad, okay, maliwanag po, naririnig niyo ko ng maliwanag? Opo, Dok, okay lang po. Hello? Clear po, clear po. Yes po, clear po. Yes, Doc, okay lang. Okay. So okay, sige. So ang ating hinahangad dito, yung tayo ay mga kasangkapan ng Panginoon. Okay? Sa kanyang misyon na ito. So we seek the glory of God. So one of the distinguishing marks of biblical counseling is that we seek the glory of God. So tayo ay instrument lamang ng Panginoon. No? Hindi tayo ang bida dito. Hindi tayo maaaring magbida-bidahan dito. Otherwise, hindi natin ginagawa kung ano talaga yung tama. Okay? At ang purpose nito ngayon is for what? The perfection of God's people. So, yung mga tao na may mga problema na tinutulungan natin, lumalapit sa atin, mga minamahal ko, yung ma-restore ang nasira na image ng Panginoon sa tao at may balik yung perfection, the perfect state of the physical, the mental, social, saka yung spiritual aspects of man. That is the goal of biblical counseling. Okay? Kaya nga, maganda itong, ako yung natutuwa sa Logos College of Missions and Biblical Studies kasi mayroon tayong biblical studies at mayroon tayong lifestyle medicine. So, we are really fully equipped dito, mga kapatid ko. Okay? Then, the second distinguishing mark of biblical counseling is that we use the Word of God. Okay? So, yung salita ng Panginoon, kaya nga biblical counseling ating ginagamit sola scriptura.
The Bible and the Bible alone is the basis of our what? Counseling. That is why counseling, biblical, Bible, the Word of God, okay, is the source, the main reference, the source of, okay, of this mission as a biblical counselor, as chaplains na ating ginagawa. Okay. At dito din sa ating sa ating klase, biblical counseling, one of the mark is that critic of secular models of change. Kasi maraming mga models eh. Alam niyo sa research, ating ginagamit ngayon as kaya nga meron tayong salamat pala. Ako'y natutuwa doon sa ating professor sa research na aking nadatnan, na ako'y mag-open dito. Nakakatuwa yung nakakatuwa yung aplikasyon ng mga theory, ng mga prinsipyo, konsepto ng research na nagagamit ngayon dito sa ating gawain sa iglesia. Bakit maraming nag-backslide, no? So gagawa tayo ng research. Kaya ba, ang alam ko sa field ng health yun, di ba? Pero sa field naman ng theology, ito ay napakaganda yung application din nito nating magagamit, no? Magagamit 'yon. At talagang alam na alam ng ating kapatid, ng ating professor, yung mga konsepto ng quantitative research, qualitative na research, at yung lahat ng mga mga theories pagdating po dito. So, yung mga modelo, ilang mga modelo pagdating sa counseling, mga minamahal, hindi lamang biblical model ang mayroon. Maraming mga modelo. In fact, may mga modelo na naniniwala na walang Diyos, di ba? At sa ating sarili, nakakapulo tayo ng mga solusyon sa ating mga problema, without the help of God. Ibang model po 'yon. Okay? Ating alam naman pagdating sa psychology, di ba? Aking iniisip mo na yung aking stock na knowledge pagdating po dito. Pagdating sa stress, mga minamahal ko, mayroong isang model dito na ang konsepto ay walang Diyos. Kaya nga siguro later ating makikita itong mga ibang mga models of change na ito, mga pagbabago, okay? Pero nais kong ating maunawaan that when it comes to change talaga, yung pagbabago ng ating buhay, ang biblical model, okay? Ang theology model, mga minamahal, ito ang talagang proven to be really effective pagdating sa pagbabago. So yung mga tao na may mga problema, kaya nagkakaroon ng problema dahil sa yung kanilang kinasanayan, yung kanilang lifestyle, no? Yung kanilang mga konsepto, mga pananaw ay siyang nagbibigay ng problema sa kanila. Okay? So kung gusto natin na matulungan sila, atin silang hihilahin, okay? Papunta sa Diyos, papunta sa Panginoon. Yun ang sinasabi rin ng ating lesson, di ba? Okay? Gusto natin na makilala ng tao ang Diyos. Gusto natin na tanggapin ng mga tao ang Diyos, no, ang Panginoong Yesus, para sila ay magkaroon ng katugunan sa kanilang mga problema, magkaroon sila ng solusyon sa kanilang mga problema in terms of physical and mental, and social. At alam natin na ang Panginoon ang siyang higit na makatulong sa kanila. Hindi lamang sabi ng Panginoon, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden." Ano ibig sabihin doon? Na yung ating mga emotional, ating mga depression, yung ating mga stress sa buhay na ito, we can only let go of them and let God take control of our lives.
Yun ang siyang sinasabi, main concept doon sa isang programa. Alam niyo siguro yung narinig niyo yung mga Alcoholic Anonymous. Di ba? Ginagamit yan sa Amerika para tulungan yung mga alcoholics, yung mga drug addicts din. Yun yung konsepto ng 12 steps to recovery. Yun yung programa ng ating church, yung regeneration. At yun ang ginagamit ngayon ng ating church pagdating sa programa natin ng TMI, total membership involvement, na paglapit natin sa tao, mayroong mga small groups, mayroong maliliit na mga grupo, at doon sa group therapy ngayon, di ba? Ating ginagamit yung konsepto ng 12 steps to recovery na ang pinaka theory talaga doon, pinaka model talaga doon is to let go. Ano yung ating i-let go? Let go of our uh, problems, yung ating mga depression. Let go of our, ano pang tawag doon? Of our personal theories and methods to find solution to our problem. Kasi wala naman talagang solusyon sa ating sarili. Otherwise, mangyayari doon ngayon, it will be salvation by works. Okay? Hope ating mayroon naman tayong isang konsepto na ating nakikita ngayon. Because man can never save himself. No matter of work or effort na ating gagawin, na tayo po ay makakaalis sa ating mga problema sa mundong ito. Kaya nga sabi doon, salvation by works, it is futile. Di ba? But salvation through faith, okay, in Jesus, yun ang talagang solusyon. Come unto me, all of you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kaya nga, ito mga models na ito, na-stuck na tayo dito, ito yung maganda. Then every member ministry, ito na yung TMI na aking binanggit sa inyo kanina, mga minamahal ko. Okay? So, what is biblical counseling? Biblical counseling is God-centered. It is Bible-centered, Bible-saturated. Kumbaga, we use the Bible alone, sola scriptura, emotionally in touch. Sa pag sinabing emotionally in touch, mga minamahal ko, okay, yung mga tao na may mga problema, we need to empathize with them. Kumbaga, putting ourselves in theirs, okay, putting our feet in their shoes. Kasi we never can help, not unless ating naunawaan yung kalagayan ng mga tao. Kaya nga, emotionally in touch. Kaya nga, ang bigat ng problema ng chaplain. Naalala ko, na ako ay nagtrabaho bilang chaplain sa Cagayan Valley. Mayroong isang pastor na chaplain din na galing ng Amerika. At nakausap ko, pumunta doon. Para bang one of the para bang mayroong isang crusade at sumama yung pastor na yon who happens to be studying at Loma Linda or galing doon sa ating isang university sa US. Ano po? At sabi niya sa akin, yung kanilang training sa Amerika, sa chaplaincy, 3 buwan lang yung trabaho mo. And after 3 months, kailangan ikaw ay magkaroon ng break para para ikaw ay para bang mag-debrief ng iyong sarili. Okay? So you can move on and continue with your work as a chaplain. Kinakailangan ikaw ay magliwaliw muna. Ikaw ay mag-relax muna. Ano po? At sabi ko, ganun talaga kasi sobrang bigat ang trabaho ng isang chaplain. Ang problema ng mga tao, nagiging problema muna din. Kaya nga, emotionally in touch, culturally informed, okay? Use of language to help people become God-besought, Christ-exalting, joyfully
self-forgetting lovers of people who spread a passion for the supremacy of God in all things for the joy of all people. Grabe, no? So, ganun ang biblical counseling. Ganun ang pagiging mga chaplain, mga minamahal ko. Okay? Na tayo ang talagang, ito yung ating lesson din kahapon na, okay? All, okay? All for love. Dahil sa pag-ibig, the reason why we do mission for the needy. Okay? The reason why we do counseling for the depressed. Okay? For the stressed. For the mentally problematic individuals in our area. Why we do them? All for love. All for the joy of loving people. Okay? To spread the passion for the supremacy, all for the glory of God. Okay? In helping people in their needs. Kaya nga God's mission, my mission, ganda itong theme ng mga chaplain, mga minamahal ko. Okay? So what more? Ano yung ating mga focus, mga area of study? Okay? Well, marami ito. Mapasok dito yung mga homosexual, LGBT, di ba? Papasok dito yung mga suicidal, di ba? Na mga tendencies. Hindi lamang yung physical well-being and health, hindi lamang yung mga biblical questions ang ating i-address, but the field, the area in biblical counseling is very broad, mga minamahal ko. We need skills, practical use of the Bible, the scriptures. Mayroon ditong sinasabi na incarnational relationships. Mayroong sinasabi dito na emotions as entry gates to change. Okay? So, ito yung ating mga skills, focus, mga minamahal ko. How ought the scriptures be used in the act of counseling? By what processes do we bring people into communion with God using the Bible, using the Word of God? Alright? So practical use of the Bible. Kaya nga talagang biblical counseling, ganito ang siyang ating focus na ito. Okay? Basahin natin itong ating slide. Okay? Shall I give you few moment, no? Kahit siguro yung mga 1 minuto, 2 minuto. Try to read. Basahin niyo mga kapatid. Itong ating slide ngayon. Kasi na magkayag cellphone ko. Kasi na ganahan. Hello? Yes, Doc. Okay? Okay. So inyong basahin itong ating slide mga kapatid ko. And try to comment dito. Okay? Para mayroon kayong participation. You can unmute yourself. Pagkatapos niyong ma-unmute ang inyong sarili, try to give some of your comments, okay, reaction dito sa ating slide mga kapatid. Okay? Mag-unmute kayo para kayo ay magsalita, pero inyong iwasan yung yung outside ng ating klaseng na mga magsasalita. Okay? Okay, nabasa na po ninyo ngayon itong ating slide. Because there can be a wrong use of the Bible, of the Word of God. Okay? And also the right use. A right use, tama na paggamit, mali at tama na paggamit ng Bible. So bilang mga biblical counselor, bilang mga chaplain, in biblical counseling, there can be a negative, there can be a wrong use of the Bible in our counseling. Okay? And also right use ng Bible sa ating counseling. So, can I have your feedback? Okay? Sige. So, sino sa inyo ang unang karoon ng kanyang comment o reaction dito sa ating slide na ito? Paano natin magagamit ang Bible wrongly? Okay?
sa ating gawain bilang mga chaplain. How? Okay? Sino po ang unang mag-share? Can I call on names? Chaplain Arnel, Chaplain Loida, Chaplain Henry Gubaton, Chaplain Yes, Doc. Dito kami. Samuel. Okay. Sige po. Can you react please? Para mayroon kayong participation din. Mayroon tayong class participation. Yung po, nag-internalize In pa what kami, Doc. way na yung Bible ay mali? In what way na ang Bible ay mali, no? Ang ating paggamit nito sa ating trabaho bilang mga counselors at mga chaplain. You can also give some examples in your experience, ano? Si Chaplain Henry yan ay matagal ng chaplain diyan sa Adventist Hospital Santiago City. So marami siyang karanasan. Yung iba sa atin, matagal ng mga chaplain din. So, paano? Someone comes to you and then you cast about in your mind what sort of man he is. Then, ginamit mo yung Bible to give any comment. Maaring mali pala yung paraan na yon. Yes, Doc. Okay? I try. Sige po, please. Magiging mali siya, Doc, kasi... Chaplain Kid. Yes po. Nagiging mali po siya pagka ang pangailangan ay hindi yun ang kanyang pangailangan kasi nasa chaplaincy tayo, ibig sabihin counseling or chaplain work ang gagawin, ang kailangan, tapos in-applyan natin ginawa natin ng ICGC style, ay mali na kaagad siya kasi parang may karanasan akong ganun na humingi siya ng parang advice, pero dahil sa nag-aral tayo ng chaplaincy at nag-aral din tayo ng tinatawag na ACTS program ng CLC dati na hindi pwedeng advice, ang nagiging problema noon po yun kasi nag-aral tayo ng chaplaincy, saka ko na naman na nakita na mali pala siya, kaya pala yung tao hindi na siya lumapit sa akin dahil ang ginagawa ko kaagad kasi sa tingin ko noon yun ang maganda, magkukutay sa Bible para ang isip kasi natin para maging kagaya natin siya, which is napakamali pala. So nagiging mali siya pagdating doon kasi hindi man masakyan ng tao yun kasi kung halimbawa gaya nung aking karanasan, ang problema niya ay yung sa family niya, sa mga anak. So ngayon ang inaano ko kaagad ay sabi sa Bible ganito, turuan yung bata, which is parang ang dating noon sa kanya parang hindi ako marunong magturo, parang ganon. So maganda man sanang ang layunin pero nagiging mali siya. So purihin ang Panginoon dahil sa School of Logos College nagkaroon ako ng idea na hindi pala ganon. So isang tabi pala pag chaplain ay dito lang yon ang kinalaman, may boundary. At pagka tinatawag naman nating spiritual aspect, ito naman yon. So, yun po sa aking pananaw, Doc Maxion. Okay. Thank you, Chaplain Bael. Okay, sino pa ang magbigay ng kanyang reaction? Okay, sino ang susunod? Okay, Chaplain Wilkinson. Okay, good day. Chaplain Arnel. Okay. For me, if we read the book of Ecclesiastes, chapter 3, ang sabi dito, there is time for everything. So, ibig sabihin, kung ang
in connection sa sinabi ni Chaplain kanina, kung ang isang tao ay ang need niya is food, you give food. Kung ang tao ay need niya is pera, you did the money. Kasi in my experience, in chaplaincy, sa pagcha-chaplain ko din, at doon sa klase namin sa CPE before, for example, yung accident. Meron ako naging sa accident pag Okay. ano ko doon sa Mamsi. Ako ang nakatapat doon. Huwag mo nang lapatan agad yung hindi niya maintindihan yung about Bible. Huwag mong lapatan agad sa Bible kasi hindi niya maintindihan yan. Iba ang need niya. So, kaya nga ang kinot ko dito sa Ecclesiastes chapter 3, merong lahat ng bagay ay may panahon. Kaya nga sabi ko na kung ang isang tao ang need niya ay money, pera ang ibigay mo. Pero ang need niya ay spiritual, Bible ang ibigay mo sakot sa Bible. At I hope na naintindihan ng lahat yun. Yun lang po Okay. sa akin. Okay. O, sige. Mayroon pa si Chaplain Arnel, Chaplain Loida, nakataas po ng kamay. Okay, go. Okay, mag-unmute na Chaplain Arnel. Yes po, Doc Jun. Okay. Sige po. Ano ang iyong reaksyon? Sa paggamit po ng Biblia o ng Scripture sa counseling, case-to-case basis po. Kasi merong 4 aspects ang buhay ng tao at iba't iba po ang needs nila. Ang Biblia o Scripture ay pwedeng gamitin kung Bible believer yung ating makakausap. Pero kung siya po ay Buddhist o kaya ay ibang sekta na hindi naniniwala sa Biblia, I think hindi po effective na gamitin ang Scripture para bigyan ng payo ang isang tao, kundi i-direct na lang natin muna dun sa kung ano yung immediate needs niya, doon natin siya tulungan. And then kapag at least kung maramdaman niya yung ating concern, mararamdaman din niya yung pag-ibig ng Diyos, and then little by little, pwedeng darating ang panahon na magtatanong na rin sila about our faith. Dahil nga sa chaplaincy ministry po natin, hindi naman po natin palaging ipinofront si Christ o yung scripture, kundi ipinaparamdam natin kung ano yung Christ sa mga tao. And then later on, pag ma-realize na po nila at maramdaman yung pagmamahal na yun at concern natin, may curiosity babangon o magigising sa kanilang damdamin para magtanong din sila kung paano sila makasusumpong ng katulad nating magkaroon ng peace of mind at ganitong uri ng concern din sa ibang tao. So doon na papasok yung tinatawag natin na paggamit natin ng scripture kapag meron na silang nabuhay na yung curiosity nila about our faith or word of God. Pero sa ngayon, ang concern pa lang natin ay matulungan sila sa immediate needs po nila. Pero hindi po inaalis ang Biblia kung believer na po isang tao at kailangan niya ng mga biblical support para malutas ang kanyang problema, dahil talaga naman ang solusyon po talaga ay si Kristo sa buhay nila at yung Biblia ang pinakang main reference natin pagdating po sa biblical counseling. Yun po, Doc. Thank you po. Okay, so thank you, Chaplain Arnel, doon sa iyong reaction. Welcome po. Dito sa ating slide na ito, kung tayo mag-focus, sinasabi dito sa ating slide, mga kapatid, na yung Biblia po pwedeng gamitin natin na para bang, ganito na lang ha. Kumbaga yung paggamit ng Biblia sa ating counseling
ito ay pagtulong. Anong sabi dito? The Spirit gives life. So yung Bible, mga kabalid ko, ang ating paggamit nito, ang purpose dito, yung ma-encourage ang tao, mabigyan ang tao ng comfort, no? Na magpatuloy sa buhay at ang buhay maganda, ang Diyos ay buhay, parang ganoon. Pero mayroong mga pamamaraan ko minsan, para din kagaya sa ating pagsermon, na ating ginagamit yung Biblia na parang na parang pamalo. Hello? Parang Nakuha niyo po? pamukpok. Parang ating ginagamit ang Bible, ang salita. O pamukpok, no? Parang pamukpok Opo. na masyado tayong to the letter talaga. Halimbawa, mayroong pumasok ka sa bilangguan, tapos mayroong lumapit sa iyo, ang kanyang kaso ay krimen. Kaligad sabihin mo, sinasabi sa Bible, huwag kang pamatay, no? At ang mamamatay tao ay hindi makapasok sa langit. Ano ang mararamdaman ng tao na iyon na nandun sa bilangguan na kinakounsel mo na ang kanyang kaso ay murder? Eh di wala na. Agad-agad discourage na siya. Paano pa ikaw makatulong sa kanya? Nakuha niyo po. Kasi ginamit natin ang Biblia bilang isang pamukpok sa kanya. Nawalan tuloy siya ng pag-asa. Pero sa ganong kaso kaya, halimbawa, yung isang murder case, at ikaw ay nandoon, lumapit sa iyo, ano kayang magawa ko? O, paano mo gamitin ng Bible? Okay? Sige be. O, anybody who can apply the Bible doon sa isang kaso ng murder na siya ay mabigyan ng pag-asa? Okay, anybody? Talagang sitwasyon. Yan pong sinasabi, Bakit yung iba ay permission to talk po. pinalaya na. Tatlo na lang silang naiwan. O, sige, okay. O, sige, huwag kayong magsabay-sabay, ha? Okay. Sino ba yung, hindi ko kasi Okay, isa-isa lang. Kid Bael po. Nawala tuloy. Okay, yung naghingi ng permission. Yeah, chaplain permission to talk. Chaplain Kid Bael. Yes po. Sa akin ay yung balikan everything yung sinabi ng isang chaplain. Sige. So, Bigay mo nga sa yung salitang pagsisisi, kasi nandoon na siya eh. So, pag nasa kulungan na, matik yun. Mga within 24 hours yun, nagsisisi eh. So, bigyan natin siya ng na may kinalaman sa pagsisisi. Sabi ng Biblia, pagsisihan mo ang mga kasalanan, kahit gaano kaitim ang iyong makasalanan ay pinapatawad ng Diyos. At ang Diyos ay handang kinig sa ating mga panalangin, mga pagsisisi. Yun po sa akin, Dok. Okay, thank you. Hello. Pagka kayo ay naka-unmute mga kabadid, huwag kayong iimik ha. Kasi huwag kayong iimik ng mayroong mga ibang mga tao para hindi halo-halo yung ating imik. Okay? So thank you Chaplain Kid Bael doon sa iyong sinabi. So hindi natin gagamitin yung part ng Bible ng mamamatay tao ay hindi makapasok sa langit, di ba? Hindi natin gamitin yung 10 utos na siyang content doon sa pag-address ng problema ng isang tao na ang kanyang kaso ay murder. Tama-tama yung binanggit na ang ating gagamitin ngayon, sabihin natin na ang Panginoon pumunta sa mundong ito, sa lupang ito, upang hanapin yung mga nagkakasala. Jesus come to seek and to save that which was lost. Si mga taong mga nagkasala, kagaya ng kaso mo halimbawa, ikay nakapatid ng tao, pwedeng, alam nyo, naturuan na tayo dito sa chaplaincy na hindi tayo basta magsalita ng statement, kundi puro patanong, di ba? Puro patanong. Yun ang trabaho ng counselor, ng chaplaincy. Kumbaga, hindi tayo ang siyang magbibigay ng solusyon, kundi yung counseling, yung taong may problema, ating para bang ating tatanungin kung ano bang mga iniisip mo na
na pwede mong dapat na ginawa. Parang ganoon. O dapat mong gawin. So mayroon siyang maraming mga options ngayon. At galing doon sa kanya mga option, mga kapatid, sasabihin natin ngayon, o ating ding tatanungin yung ating counseling, di ba? Yung tao na mayroong problema, pagka itong ginawa mo, ano ang siyang mangyayari pag itong ginawa mo? Option 1. Option 2. Pagka itong ginawa mo naman, ano ang mangyayari? Hanggat sa doon sa parabang ating bibigyan siya ng pagkakataon na mag-isip. At doon sa kanyang pag-iisip, ano po, siya ay gumawa ng isang desisyon. Okay? Ganoon ang trabaho ng isang chaplain. Na siya ang mag-decide sa kanyang sarili, hindi tayo ang mag-decide sa ating sarili. Pwede kong masabi sa atin ngayon dito, ng ating trabaho ay it is more of just asking questions. Puro tanong ng tanong lang. O pagka itong gagawin mo, anong mangyari ngayon? Pagka itong gagawin mo, okay. Pagkatapos ngayon, sige, doon sa lahat ng sinabi mo, ano ang pinakamagandang dapat mong gawin? Hanggat sa siya ay mag-decide sa kanyang sarili kung ano ang kanyang dapat na gawin, no? Sa tulong natin. Okay? Pero actually, pupuli tayong mag-butt in ng mga bagay pagka itong gawin mo. Ano naman kaya ang sinasabi ng Bible tungkol dito? Meron ka bang alam na sinasabi ng Panginoong Jesus na dapat na gawin pagdating sa bagay na ito? Okay? So ngayon mag-iisip, pagka hindi niya alam ngayon, that is the time that hindi mo ba nababasa sa Bible yung isang pangyayari na sinabi ng Panginoon na ganito? Okay. Hindi yung sinabi ng Biblia ganito. Kasi parang parang latiguyan, parang latos na yun eh. Kundi magbigay ka ng insight na tinatanong mo siya kung kanya bang narinig ito, kanya bang nadaanan ito, at galing doon, mag-iisip siya ngayon, ay oo nga minsan narinig ko nga yun, sinabi ng isang pastor, ng isang tao na ganoon. At pagka binanggit niya yun, magtanong ka uli, ano yung narinig mo? At pagka mayroong mga mali na mga bagay doon, pwede mo siyang ituwid doon. Parang nabasa ko din yun. Nakita ko din sa Bible yan. At ganito yung pagkasabi doon. Ito ba yung narinig mo? Okay. Hindi, yung sabi nga dito, the use of the Word of God, okay ha? Yung ikalawang sentence, ikatlong sentence yun. The use of the Word of God that kills your own soul and the souls of the people you deal with. Okay? The wrong use is this. Someone comes to you and you cast about in your mind what sort of man he is. Then you hurl a text at him like a projectile, parang isang bomba, isang baril, isang bala, either in prayer or in talking as you deal with him. That is the wrong use of the Bible, okay? In that particular circumstance or situation. Tapos sinabi sa amin dito ngayong umaga that the Spirit of God is not in that. Because Jesus said, the words I speak to you are spirit and are life. Ang salita na aking sinasabi sa inyo ay espiritu at buhay. So pagka yung ating sinasabi sa kanya, mamamatay siya, masasaktan siya, does not give life, that is the wrong use of the Bible in biblical counseling. Naunawaan niyo po? Hello? Yes, Doc. Noted po, noted po. Yes, Doc. Yes, Doc. Okay. So maganda at ating nakitang bagay na ito, di ba? Alam mo nyo, marami mga bagay na, halimbawa, mayroong bakla na lumapit sa iyo, isang bading lumapit sa iyo. Okay? Di kaya isang magulang lumapit sa iyo. Tulungan mo nga yung anak ko, naligaw ng landas, ganito siya. Then, napilit siguro ng magulang na lumapit sa iyo, at ano ang gagawin mo ngayon doon sa tao na yon para siya ay magbago? Kasi tayo ay instrument of change. Pero bilang mga instrument of change, mayroong skill doon. Kaya pagka wala tayong skill, wala tayong knowledge, wala tayong competence, siguro may knowledge tayo,
pero yung ating knowledge ay pang-debate. Di ba? Hindi po pwede yun. Ang ating kaalaman, no, ang ating competence dapat ay, sabi dito mga kapatid ko, is the words I speak to you are life, buhay. Yun ang siyang tunay na konsepto ng biblical counseling, na yung mga salita na lalabas sa ating bibig magbibigay buhay, magbibigay pag-asa, magbibigay encouragement sa tao. Pagka hindi yan magbibigay ng buhay, mabuti pa huwag na tayong magsalita. Nakuha niyo po ha? Yes po. Hello? Okay. Yun Yes ang po, goal Doc. ko ngayon dito sa ating klase, na gamitin natin ang Biblia, biblical counseling bilang mga chaplain, mga counselor, to give life. Ako marami akong pagkakamali. No, ako'y chaplain sa Isabela, sa Santiago City. Kasama ko si Chaplain Henry Jan. One time, ako'y nag-chaplain din sa Mamsi. Ako'y nag-chaplain din sa school. Ako'y nagpastor sa distrito din, mga kapatid. Ako'y nagturo sa school. Abay, marami akong nagawang pagkakamali. At doon sa ating mga mali na nagawa, iisipin natin at ating sikaping gawin kung ano ang tama. Yun ang ating goal dito sa ating klase ngayon. Na tayo ay matuto, at kung natuto na tayo, patuloy tayong matuto, mga kapatid, kung ano ang ating dapat na gawin. Hindi porke ako'y chaplain, ako ay doktor, di ba? Kasi nakikita ko dito sa ating grupo, kahit na hindi pa doktor, tinatawag natin na doktor, di ba? Okay. Well, that is to boast our ego. Sabi nga ni Doc Ray sa atin, mayroon tayong parabang academic map na itong ating goal, gusto ating magawa ito sa ating sarili, minamotivate tayo sa bagay na ito. Pero kung minsan, yung ganoong konsepto, magagamit natin sa mali. Okay. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Maganda itong ating klase na ito kasi ito'y talagang pagkatuto sa ating karanasan. Nung ako'y kagagraduate lamang sa MVC, bilang pastor, ako'y nagtrabaho sa PUC noon. At ang trabaho ko, ako'y nandun sa field, health educator, ako'y nagko-promote, gumagawa ako ng mga mothers class, mga fathers class, gumagawa ako ng mga program para talaga sa community. Yung aking isang kasama ay tuwang-tuwa sa akin, no? At all praises talaga. Puro papuri, ang galing-galing ni ganoon. Eh di, nung ako'y pinupuri, ang tingin ko sa sarili ko, ako'y talaga'y magaling. Nakuha niyo po, mga kapatid? Hello? Yes po. Sapagkat ako Yes ay po. graduate, at ako ay nagmamasteral na rin ako ng public health noon sa AUP, mga kapatid ko. So, ang tingin ko sa sarili ko, ako'y magaling. Kasi yun ang parating naririnig ko doon sa mga kasama ko. Aba, mayroong isang pangyayari na ako'y point blank sinabihan, ikaw naman ay hindi marunong, parang ganoon. At nung aking ma-evaluate ang sarili ko, nakita ko na ako'y maraming mga bagay na hindi tama na ginagawa. Alam niyo po ang nangyari sa akin, para akong na-depress. Yung tao na nagsasabi sa akin na ako'y magaling, instead na ako'y matuwa sa kanya, ako'y naiyamot, ako'y nagalit. Kasi hindi niya sinabi sa akin yung totoo talaga na kung ano ako, mga kapatid. So dito sa ating slide na ito ngayon, mayroong mali na paggamit ng Bible. Di ba? Mari sigurong binubula lang natin ang tao, no? Para bang ginagamit natin na parang pamaypay ang Biblia, na hindi natin sinasabi talaga yung totoo, pambubula lamang. At maring ating ginamit din yung Bible na parang isang pamalo, na yung tao
instead na makita niya ang buhay ngayon, ay hindi na. So maganda yung ating sasabihin talaga, yung tunay na larawan, pero yung larawan na yun ay hindi nakakasakit, di ba? O ating sabihin na, okay, halimbawa doon sa kaso ng LGBT, no? Okay, dinala ng magulang sa iyo. Okay, yung iyong kalagayan, ano kaya sa tingin mo? Nasabi ko na po kanina ha, na puro tayo patanong. Yun ang siyang paraan ng pagpaprocess sa ating klase, sa chaplaincy, ng ating ilang mga expert dito sa ating klase na ito na aking nadinig din. Tinuturuan tayo na bilang mga chaplain, no, bilang mga counselor, ang ating paraan parati ay para bang mag-process ng isang tao. We process yung pag-iisip ng tao at ating guide siya doon sa tama na pamamaraan. At ang paraan doon ay puro pagtanong lang. Tatanungin mo, okay, halimbawa ngayon, okay, dinala ka ng nanay mo dito. Nakita ko, observation ha, nakita ko na yung nanay mo ay hindi gasinong natutuwa sa iyong sa iyong mga ginagawa, no? Sa iyong kalagayan, no? Bilang isang sabihin po natin, isang lalaki na ngayon na gusto mo sa sarili mo na ikaw ay magiging isang babae at natural, gusto kong isipin na ikaw naman ay natutuwa doon sa iyong ginagawa na magiging parabang binabae. Okay. Tapos tanungin mo siya, ano kaya ang tingin mo doon sa nararamdaman ng nanay mo sa iyong kalagayan? Doon sa gusto mong mangyari kung ano ka. Di ba? Hindi siya masaktan doon. Kasi tinatanong mo siya ngayon kung ano ang siyang kanyang pananaw doon sa nararamdaman niya na nakikita ng kanyang nanay sa kanya. O di ngayon mag-open up na siya. Ang ating goal dito ng isang tao na ating tutulungan, magsalita, no? Hindi siya kasi ang isang tao pagka ating kinikriticize na kagad, ating dinajudge na kagad, ating ginagamit yung Bible na parang isang pamalo, di ba? So ang tao na yun, pag nakita nila sa ating sarili na tayo po ay judgmental, hindi na yun mag-open up. Yun ay magtatago na dun sa kanyang sulok. Kasi sasabihin, ito naman kausap ko, ako ay i-criticize lang nito. Ako nito ay pagsabihan lamang. So the more yun, na yun ay magtatago, no? At baka sakaling magagalit pa at mag-aaway lang kayo. Pero pagka sisikapin mo na siya ay mag-open up ng kanyang sarili kagaya ng mga pagtatanong ng mga tanong, leading questions, ano naman ang iniisip mo? Ano ang nararamdaman mo doon sa sinasabi ng nanay mo sa iyo? O ay di sasabihin ngayon sa iyo, magsimulang, kaya nga ako, pastor, nagagalit sa nanay ko eh. Hindi ako naunawaan. Okay. Then i-follow up mo ngayon, bakit naman nasasabi mo na hindi ka naunawaan ng nanay mo? Si Chaplain Kid, dumaan ng CPE sa Mamsi, alam ko na tinuruan ka ng tama kung paano maiging chaplain. So i-process mo ngayon, bakit naman nagagalit ka sa nanay mo doon sa kanyang iniisip? O di magpatuloy pa na magsalita yan. Kasi hindi ako naunawa ni nanay eh. O di tanongin mo ulit, ano naman yung nakikita mo na hindi ka naunawaan ng nanay mo? So susundan mo lang yung kanya mga sinasabi hanggat mag-open siya, hanggat siya ay magtiwala sa iyo, hanggat magkaroon ka ng pagkakataon na banggitin mo ang Biblia ngayon doon sa sinasabi ng Bible na mali yung ganoong mga pag-aasta na ikaw isang lalaki, maging binabae ka. Pero parating mayroong anesthesia. Parating kang magtanong, pwede mo sabihin, pwede ba akong magbuklat ng Bible? Kung anong sinasabi ng Bible tungkol sa gusto mong mangyari kung ano ikaw, doon sa bagay na ikaw natutuwa sa iyong kalagayan, na gusto mo maging babae na kahit ikaw isang lalaki. Pagka sinabi niya ngayon na, sige po, pwede mong basahin ng Bible, pwede kang magtanong uli. Pagka ating nabasa ang Bible at pagka sinasabi sa Biblia, pag mayroon kang marinig sa Bible na
hindi mo magugustuhan doon sa gusto mo mangyari. Ano kaya ang magiging reaction mo dito? So para bang inaalam mo na ngayon, how would he react? O, di ba? So pagka nakikita mo yung kanyang reaction na hindi magiging maganda, huwag mong ituloy. At pag nakita mong open na siya, sige, ituloy mo. That would start a very good counselor and counseling relationship na emotionally based. Naunawaan niyo po ako, mga kapatid? Yes po. Marami na akong sinabi. Yes po, yes po. Naunawaan niyo po ako? Opo, opo. Okay. Pwede ba kayo magbigay ng anumang inyong mga karanasan bilang mga chaplain, bilang mga pastor, na instead na nakatulong kayo, kahit negative na karanasan, ay ngayon lumayo na yung tao sa inyo. At buhat doon, we can gain some learnings as well. Mayroon ba sa inyo na gustong mag-share? Ayun ang gusto kong mangyari ng inyong karanasan. Okay? Mayroon po? Hello? Oh, tahimik naman kayo. Pagka nagkatanong na ako ng inyong input, hindi naman kayo nasagot kaagad. Hello, sir. Hello, Okay, Doc. sino ang gustong mag-share? Captain Samuel. Sige po. Anong inyong karanasan? Okay, direct to the point. Go. Yes, Doc, so far. Sige. Para kayong tahimik, Tanong muna, Doc. Sige, go. Sige, magtanong muna. Tanong. Para gusto ko ding malaman kung kayo ay may ibang ginagawa. Baka kayo ay kagaya ko na 2 ginagawa at nalilito ngayon. Kain muna ako, ha? Okay. Anong inyong karanasan? Meron ba kayong karanasan na kayo ay nag-counsel ng isang tao? Instead na nakatulong, ay nag-away kayo, nagalit sa inyo. Di ba? Base doon sa aking mga sinasabi na mali yung ating paraan ng pagpaprocess ng isang tao. Okay? Anybody, please? Permission po. Okay, go. Sige po. Captain Sherlyn. Permission Okay granted. po. Okay po. Bilang isang magulang na tapos tayo ay exposed tayo sa ni Ellen G. White, sa mga payo ni Ellen G. White. Parang iniisip ko natural lang na ipayo directly kasi napapayuhan ko yung ibang kabataan, di much more payuhan ko rin yung anak ko. So parang ang nangyari po close na kami nung hindi pa naman niya girlfriend noon, parang MU pa lang. Pero indirectly sinasabi ko yung mga principles ni Ellen G. White. And later on, parang yun yung naging cause na binrake niya yung anak ko kasi siguro parang I've been too much. Parang I go over beyond the limit. Yung mga iba, naghingi rin ako ng feedback kasi sa mga iba. Yung iba, sabi nila, hindi dapat ako I should not be sorry because what I did is right. Yung iba naman, ang sinasabi sa akin, naging too much ako. So, yun lang po. Hindi naman actually sa Bible, pero yung mga principles ni Ellen G. White. Kasi po, parang nakakapikon din kasi na mismong mga pastor pa po yung nagsasabi na yung mga church planter, ganyan, lagyan ng label yan. Yung ibig sabihin, kung mag-sweetheart man sila, dapat yung i-declare na nila na mag-sweetheart sila talaga. Ang sa akin naman kasi, habang nag-aaral pa sila,
okay lang yung magkaibigan lang sila muna. Pag nakagraduate na sila, okay lang yun na maging mag-sweetheart na. Pero ang ano kasi, kinakantsawan sila na lagyan na ng label yan, ganyan. Kasi very rampant po kasi sa mga kabataan dito sa amin na yung merong nabuntis na, merong early marriage, yung mga ganon. So ang sa akin naman, to avoid ganon yung temptation, kasi pag yung syempre pag mag-sweetheart na kayo, mahirap nyo nang pigilin yung yung mga damdamin nyo. Whereas kung plain na magkaibigan lang kayo, you will treat each other as parang magkapatid lang kayo, ganon. So, yun lang naman po yung akin. Pero, dun sa pag-break up na yon or yung style ng parenting ko na yon, ako yung mas nasaktan kasi ako yung mas nasaktan nung sila ay nag-break. Kasi sila naka-move on na eh. Ako hindi pa. So, yun lang naman po yung nisip ko na parang wrong way of counseling siguro. Tama. Okay. So thank you. Thank you, ma'am, no? Magandang ano 'yan, magandang karanasan 'yon. At least tayo ba'y napapaisip? Tama ba yung ginawa ko? Ano kayang mali doon? Ganon parati ang ating iisipin. Ano po? Kasi meron tayong tendency, tagit pagka tayo ang mga chaplain na, tayo ay sobrang dami ng mga infos na binibigay sa atin dito sa ating pag-aaral sa Logos, Pastoral Ministry, tendency natin na ating bagay, alam ko ito, sasabihin ko sa iyo. Pero mga kapatid, ganito yun eh. The more we know, alam mo sa knowledge, sa education, mayroong kasabihan, the more you know that you know, the more you know that you do not know. Kasi pataas ng pataas at pagiging special, specific yung mga kalaman. Kagaya ng halimbawa sa medisina. Diba? Yung akala mo, manggamot ka lang ng sakit ng tao, pero kung ating tinan ngayon, mayroong espesyalista sa mga bata, sa mga mahatanda, yung mga IM, sa mga babae, yung OB, di ba? Sa mga sa mga nag-oopera, sa mga surgical. Pero sa ganung espesyalista, mayroon pang mas mataas, kagaya ng sa IM halimbawa. Mayroong espesyalista sa sa utak lang, neurologist. Mayroong espesyalista sa gastro lang, espesyalista sa kidney lang, yung mga Kaya ngayon kumbaga, the more we know, the more you know that you know, actually the more you should know, the more we should know that we do not know, mga kapatid. Mas marami pang mga bagay na dapat nating pag-aaralan. So, I hope na at saka mayroong mga kasabihan na kumbaga po deep waters are silent and shallow waters kumbaga po are noisy. Parang ganoon. Maganda dito sa atin na marami tayong mga natutunan na alaman na mga bagay. Ito higit sa lahat makatulong sa atin makagawa tayo kung ano talaga ang nararapat at maganda. Okay, so ang aking oras ay malapit na. So ako muna ay mag-stop share. Sandali mag-stop share. At aking i-share sa inyo ngayon mga kapatid, itong ating itong ating aklat. Ito yung aklat na ito. Galing ito kay kay Chaplain Arnel. Kanyang binigay sa akin ang link po. At saka siguro si Chaplain Arnel na ang mag-share sa atin para magamit natin ang aklat na ito. The title of the book is Counseling Through Your Bible Handbook. At sabi po dito, provides biblical hope and practical help for 50 everyday problems. Okay? So itong mga tulong na ito, itong mga biblical hope na ito mga kabayan ko, na common, for example, okay, scroll ko lang para ating makita ang table of contents dito. Kung ano yung mga problema na po pwede nating ma-address at sasabihin ko sa inyo at sasabihin nyo sa akin na ang ganda pala nito.
Nakita na po ninyo? Hello? Yes Opo. po. Nakita niyo po ang aking screen? Okay. O, ito yon, ano? Ang unang chapter dito, mga kapatid, is counseling, okay? How to give biblical hope with practical help. Kaya nga sa susunod natin next Sunday, ito ang aking gagawan ko ito ng PowerPoint para makita ninyo at napakaganda ang mga sinasabi dito, chapter 1 pa lamang. Kumbaga, yung proseso ng biblical counseling, paano ito gagawin, ito ang siyang kanyang sinasabi dito. Then, from chapter 2 hanggang sa, marami ito, di ba? Hanggang sa chapter 50, mga kapatid, 49 chapters lahat. Tingnan nyo itong mga nakalagay dito. Binilisan ko lang pag-scroll, pero ngayon aking babagalan pag-scroll. Yung issue on abortion recovery, adultery, alcohol and drug abuse, anger, anorexia and bulimia, yung mga kabataan na gustong ayaw tumaba, yun ang kanilang ginagawa. Childhood sexual abuse, codependency doon sa mga drugs, crisis intervention, critical spirit, yung mga kulto-kulto, dating, pagdi-dates. Siguro si Ma'am Sherlyn kanina, nandito yung mga biblical text, at saka information, biblical knowledge on what the Bible says about dating, decision making, depression, domestic violence, dysfunctional family, evil and suffering. Why? Maganda itong evil and suffering sa yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, di ba? Mga atheist. Paano natin sila i-deal? Paano natin sila i-handle, mga kapatid ko? Maganda ito. Fear, financial freedom, forgiveness, grief recovery, guilt, habits, homosexuality. Yung aking binanggit kanina. Hope, identity crisis, illness, chronic and terminal, yung pagsisinungaling, lying, manipulation, marriage, the occult, overeating, parenting, phobias, pregnancy, unplanned, prejudice, premarital counseling, rape recovery, reconciliation, rejection, salvation, self-worth, sexual addiction, sexual integrity, singleness, stress management, suicide prevention, verbal and emotional abuse, victimization, and worry. Wow! Pakarami na mga bagay-bagay. Hindi natin ito mababanggit isa-isa. Siguro ang aking gagawin po dito, during the course ng ating klase, babanggitin ko lamang yung chapter number 1. Next natin na meeting. And if I won't be able to complete it, then maybe I can cover that into meetings. And after that, mga kapatid, kayong lahat, pipili kayo ng isa dito na inyong gusto na i-discuss, then you make that one as your study. Okay? Kaya nga sabi ko, Chaplain Arnel, pwede kaya, Chaplain, na ating mai-share itong book na ito sa buong klase? Yes po, Doc. Yes po. Okay, so salamat po. So, narinig po ninyo, no? Mayroon tayong approval na itong book na ito, pwedeng i-share. Siguro si Chaplain Arnel nang mag-share po nito sa atin para magkaroon tayo lahat ng kopya. At pag mayroon kayong kopya, inyo pong i-download o inyong itabi yung link na yan, i-download nyo ang book na yan para mayroon tayong ating reference. At pipili kayo ng isang topic at yung topic na yon pwede tayong magkaroon ng ating reporting sa ating klase ngayon, no? Ano ang gagawin mo pag ito ang kaso na ating gagawin? Para bang mga case studies, At dito ating i-apply din yung mga prinsipyo, mga theory ng biblical counseling and chaplaincy as a whole
kagaya ng mga processing, thought process, ano po, processing your client. Ano ang gagawin ngayon? Maganda siguro yon kasi alam ko hindi yan madali. Mahirap yon. It would take a while. Actually, yung 1 unit lamang sa CPE, Clinical Pastoral Education, di ba? 3 buwan na yon na ikaw ay magkaklase, magbabayad ka. Mayroong one-on-one na pagpo-process at mayroong mga group session sa pagpo-process. Magandang ating matutunan yung bagay na yan. Kasi pag atin yung natutunan, mga kababid, yun ang ating gagawin ngayon pagdating sa field, pagdating sa actual na pagka-counsel natin as biblical counselor. Okay? Any reaction dito sa book na ito pa? Any reaction? Tanong lang, sir. Maganda ba ito o hindi? Okay, Maganda. sige po, magtanong. Okay, hello. Brother Wilkins, to. Okay, sige, Chaplain Wilkins, what is your reaction, your comment? While I'm listening a while back. Napuputol. Okay, clear na ba? Okay, clear na. Yeah, narinig ko na po kayo. While I'm listening a while back, Okay, yeah. I'm little bit confused doon sa situation. Dahil sabi niyo po, sir, as a counselor or chaplain, we are there to listen and to guide her or him to give solution to the problem doon sa patient. At To find solutions. To find solution. And then, doon lang ako na-confuse doon sa example nyo kanina. Kasi our subject is about biblical counseling. Doon sa in-example nyo ang isang bading. Naabutan ko yun. Okay. Sabi nyo, Okay. pag nakuha natin yung loob ng tao, tapos pwede natin dalhin siya sa biblical context. At kung, correct me if I'm wrong, Doc, at kung pag-inject natin ang Bible, at naramdaman natin o nakita natin na hindi ayaw niya, titigil tayo. Huwag nating ipilit. What if, kung in-inject natin ang Bible, dahil nga, we assume na nakuha natin ang loob, what if kung pag in-inject natin, kasi ayaw niya nga, ayaw ng tao, wala kayang epekto sa relationship na na-build natin? Ayaw niya eh. Hindi kaya magbago ang ano na sa atin, mawawala ng siyempre sabi niya, hindi yan ang kailangan ko. Kasi ayaw niya. Hindi kaya mababalik sa ano na mawawalan ng tiwala or something like that. Kasi ayaw niya eh. Kasi parang ang lumalabas, check and error tayo bilang isang chaplain na subukan ko nga ito, baka uubra. Tapos pag hindi pala uubra, titigil na lang tayo. Yun lang po ang naano ko. Kaya I'm little confused doon sa ano nyo kanina example niyo. Can you, Doc, explain further? Sige. Thank you, Doc. So salamat doon sa observation mo, Chaplain, sa kapatid. Okay, ang sinasabi ko dito, yung example kayo na doon ata yung confusion na itigil natin. Okay? Yung ating para bang assumption na yung tao kasi pagka may tiwala na yung tao sa atin, mag-o-open up na siya. Tama po? Okay. So pag kasi mag-o-open up na ngayon, siya magsalita na ngayon,
atin siyang maunawaan. Kasi hanggat ang tao ay hindi nagsasalita, hindi natin alam kung anong kanyang iniisip. Puro lang tayo, assume lang tayo na baka sakaling ganito. Maganda yung galing mismo sa kanyang bibig, sa kanyang sarili, madidig natin kung ano ang kanyang iniisip. So, yun na yung pagpaprocess, yung thought process ng isang tao. Yun ang ating goal, di ba? At pagka nakita ng tao na pupuli tayong pagtiwalaan, at yun namang konsepto na ang tao magtitiwala sa atin. Simple lang yun. Pagka nakita ng tao sa atin na hindi tayo judgmental, hindi tayo nanghahatol, ang tao magtitiwala. Pero pagka tayo ay nanghahatol, no, humahatol tayo, pag sabihin natin, oh, mali yun, marami na tayong pinag-usapan, hindi talaga maliligtas. Yun na matutudukan, no? Matutudukan yung ating relasyon doon sa ating counseling. Kaya nga, yun ang ating iwasan, mga kapatid. Kaya nga, the Bible is very clear, no? Biblically, huwag kayong humatol. Diba? Kasi ano man ang Diyos, binigyan tayo lahat ng freedom of choice. So kung isang tao, yun ang kanyang choice na ayaw niyang magbago, isang bading, kahit na-share na natin sa kanya yung sinasabi ng Biblia na ganito ang mangyari, no? Pagka ikaw ay ganito ang dapat na mangyari at pagka hindi tayo magbabago, then we will lost salvation, no? Mawala pati yung ating kaligtasan. Pag naunawaan ng tao yun, na gano'n ang mangyari, siya din ang dapat na mag-decide. Hindi natin ipipilit, mga kapatid, at hindi natin gagawing kondisyon na kailangan na siya ay maniwala at tanggapin ng Panginoon at magbago, okay? Bago natin siya tutulungan o maging kaibigan. Ano man ang mangyari, dapat manatili yung ating friendship. Alam nyo, sa prinsipyo, sa tahanan, sa ating mga anak, kuminsan tayo ay naiinis, nagagalit bilang mga magulang. Pero kung ano man ang desisyon ng ating mga anak, mga kapatid, ang mga anak na yun dapat nating igalang. Mas maganda na ang ating mga anak ay hindi nasira yung ating relasyon kasi anytime, pupuli silang lumapit sa atin. Mayroon silang malalapitan kaysa yung atin na silang palayasin. Ayaw mo magbago, ay di ikaw ay lumayas na lamang, no? At ay wala akong anak na ganoon, anak na bading o ano man ang ganoon. Mga kapatid, kawawa naman yung tao pagka talagang dumating yung araw na gusto niya magbago, wala na siyang malapitan kasi atin nang sinarado yung pinto na sila makalapit pa sa atin. Nakuha niyo po? So mas maganda yung maunawaan natin at sa ngayon pa, tayo ang magbago ng ating isip, ng ating trabaho bilang mga chaplain, biblical counselor, ay gayahin ang ating Panginoon na tinulungan niya ang lahat ng mga tao na walang anumang kondisyon, kahit gaano kadami tinulungan niya, kakaunti lang yung sumunod sa kanya. At kung talagang sa pagdating ng panahon, may mga tao na talagang sa kanila may realize, sana pala ako'y nakinig, ako'y nagbago, edi hindi sana ako napahamak. Yun ang kanyang landas na kanyang ginawa. Ang ating magawa lamang is only to tell them what is para bang right and wrong with love, na mayroong pag-ibig na hindi masira yung relasyon, mga kapatid. At yun ay medyo kailangan doon ang skill, competency, kasi tayo mga tao din, normal sa atin na pagka ayaw makinig, nagagalit tayo. Daw tigit pagka atin ang ginawang lahat, matigas talagang ulo, sasabihin, ayoko na sa'yo, di ba? Itaktak, atin pang sasabihin, itaktak na yung alikabok sa ating mga paa at pumunta ka na sa ibang lugar. Well, sinasabi din yun, mga kapatid, sa Biblia. Pero sinasabi din sa Biblia, sabi ng Panginoon, ba? Na habang nagtatanim tayo ng mga mabubuting mga bini, pagdating ng gabi, ang kaaway nagtanim din ng bini ng mga dawag, ng mga sagbot, ng mga weeds, yung mga tares, the parable of the weeds and the tares. Anong sabi ng Panginoon? Sabi ng iba, bunutin yung mga sagbot, yung mga damo, no? Kasi yan ay mga damo yan eh. Anong sabi ng Panginoon? Hayaan mo
ng mga damo, mga sagbot, o ang mga buhumay, mga palay, ang trigo, sabay silang tumubo at pagdating ng katapusan, pagdating ng pag-aani, anong gagawin doon? Yung mga damo, aanihin, tatalian, itapon sa apoy, at saka yung mga trigo ay tatalian din at dadalhin doon sa bangan. Alam niyo, pag naunawaan ng tao yung bagay na yan, maaring hindi pa siya mag-decide nung nag-usap kayo, pero maraming karanasan na ating naririnig na namatay na yung pastor na nagturo ay itong tao na ito na ayaw magbago, nung namatay na, bago dumating ang Panginoon, nagbago ngayon. Kaya nga sa langit, magugulat tayo mga kapatid. Maraming lalapit sa atin. Chaplain, thank you. Ako'y sinabihan mo. Ako'y nagbago. Pero hindi na natin nakita na sila ay nagbago. Kasi namatay na tayo eh. Pero bago dumating ang Panginoon, pagkang isang tao magbabago mga kapatid, sila ay maliligtas pa din. I hope that is clear. Huwag tayong para bang maniwala na mayroon ng impyerno ngayon, mayroon ng Babylonia ngayon. Mga kapatid, wala pa. Okay? Kumbagay, ang mga tao ngayon nasa great controversy pa tayo, and the final decision is not yet made, and only God knows, mga kapatid ko, kung kailan ang siyang pagsasarado ng pinto ng awa sa bawat tao. Okay? So I hope I am coming clear. I may sound very lenient dito, but that is what the Bible tells us, and that is what biblical counseling. Okay? Huwag tayong magagalit at napakahirap yon. Ako personally, ako yung madaling magalit, madaling mainis. At ako'y parating nauntog. Sabi ko, hayain na. Panginoon, patawarin mo ako. Hindi dapat ako nagalit. Dapat na yung mga tao na yun, maunawaan nila na anytime nandito ako, na pwede silang lumapit, anytime na kinakailangan nila ng tulong. Kasi ganoon talaga ang tao. Hindi ang pagbabago, hindi yan nangyayari ng isang araw. Ang pagbabago is also a process. It can be short, it can be long. Alam nyo, ako pastor, ako'y nangangaral. Kaya ako'y kumuha ng desisyon ng pagbibinyag at ginawa ko ang lahat. Ang isang tao ayaw magpabinyag. Masama ang loob ko. Parating masamang loob. Pero sinisikap ko ngayon na pagka hindi talaga nagbago, kasi ako makulit ako eh. Kaya kung i-coerce ang isang tao na mag-decide siya para sa Panginoon, pag sinabi kong, saan gusto mo, apoy o impyerno, ay di ang tao nakatingin sa akin. Kung gustong umiyak na yon, kasi hindi pa ako ready magpasya. Just lately last week, mayroong 3 babaeng matanda. Kinulit ko, nakatingin sa akin. Ay, nung hindi ko na kaya, sabi ko, okay, ano man yung desisyon, mahal ko po kayo. Pero masama ang loob ko, mga kapatid. Masama ang loob ko. Sipin mo ako'y nag-appeal. Ang tumayo ay 2-3 lang. Pero maniwala kayo, no, ako'y magbinyag na 21 ang lumusong sa tubig at nagpabinyag. Sabi nga noong isang missionary, hindi ko naunawaan, tatay ang tawag sa akin eh. Anong sinabi mo sa kanila na nagpabago ng kanilang pag-iisip? At ako'y umiyak. Sabi ko, Panginoon, salamat. Kahit ako'y masama ang loob, pero nung magbinyaga na, maraming nagiging bunga. Hindi natin alam yun. No? Bagay. Tapos nung 3, hindi naman nagpabinyag, 3 matanda. Later on, nalaman ko, yun pala ang mga leader sa simbahang Katoliko doon sa barangay na yun. Kako ngayon, ay kapatid ng kapitan, sabi ko, naku, ang laki palang problema ang ginawa ko. Ang laki ng problema. Natukso na kasi akong mag-identify ng hayop, yung Katoliko. Parang yun na yung aking huling bala, pero mabuti hindi ko sinabi. Kasi pag sinabi ko, parang sinarado ko na ang pinto at hindi ko na, mahihiya na ako. Sila magagalit rin sa akin kasi I put already a label on them na sila ay hayop. Di ba? Parang ganun mga kapatid. Yung abangis na hayop na walang kaligtasan. Okay, I hope I am coming clear. God bless us. Okay po ba, Chaplain? Naunawaan mo yung aking paliwanag po? Thank you for the clarification, sir. Okay. Sige. So, naunawaan yung clarification? Yes po, crystal clear.
Okay, crystal clear. Thank you. Thank you very much. Magiging tayo ay mga sakdal, dalisay, no? In the process ng ating gawain bilang mga volunteer na mga chaplains, mga kapatid, pagka atin talagang susundin kung ano yung halimbawa ng ating Panginoon. Okay? I'm sorry, I ate 17 minutes sa ating oras. I need to stop at 11 o'clock. Ilang sinabi sa akin ni Ma'am Sherlyn. Otherwise, salamat po ng marami at tayo ay nagsama ngayon. I have only about 1 or 2 topics to discuss, and then afterwards, mamili na kayo. No, I hope Chaplain Arnel could share the book now sa atin. So mamili na kayo ng inyong topic na gustong gagawin ninyong inyong report dito, ano po. And during the class, sa susunod na mga Sundays, siguro mayroong 3 o 4 na siyang mag-report. Siguro baka mga 15 minutes each, so 20 minutes each. So in 1 hour and a half, then we can have about 4 or 5 people who will do the reporting susunod-sunod. Okay, salamat po ng marami and God bless us. Thank you po, Doc.